guys! Welcome back to my YouTube channel. You are watching me, Lindsay, and for today's vlog, we are going to answer the questions you ask me every time na may vlog ako. So, nagko-comment kayo doon, and ito yung usual questions na nababasa ko. Okay guys, so yung first question na lagi niyong tinatanong sa akin is, una, kung ilang taon na ako. Kung ilang taon na ako, I am 26 years old ngayon. I am married with one daughter. Pero nung kinasal ako, 24 ako yata. Tapos nagpuntis ako, 25 ako. So medyo bata-bata ba? Parang hindi naman. Kasi talagang usually yung talagang age ng pagpapamilya is, kahit tanongin nyo sa mga barkada ko, kala Shinli, kala bestie, talagang ang aking age is pinakabata sa pag-aasa ko. Kasi talagang, kumbaga yun yung goal ko muna, bago ako mag-settle sa work, ganyan. So talagang, medyo dream ko siya na maaga ako magkaroon ng baby. Kasi ayoko rin mahirapan ng kapag medyo maedad-edad na ako mag-baby. So, yun po yung age ko. 26 years old na ako ngayon. Tapos, next question is kung taga-saan ako. Taga-Bataan po ako. Dito ako pinanganak sa Bataan and nandito pa rin ako sa Bataan. Ayoko talagang umalis sa Bataan. Actually, I tried working sa Clark once na call center ako pero hindi ko kinaya. Hindi ko talaga kaya na umalis sa Bataan. Siyempre, because na rin nandito yung family ko. So, yun. Next, yung lagi nyo ding tinatanong is kung veterinarian ba ako. Hindi po ako veterinarian. Actually, dream ko talaga siya and I have future plans na mag-veterinarian. Kaya lang, ang inisip ko kasi, dog lover ako, hindi ako animal lover. So, baka hindi pa rin ako pwede sa veterinarian. Ang ano ko po, yung mga sinasabi ko sa inyo na vlogs, yung mga nagawa kong vlogs is based on my experience. Kasi bago ako magkaanak is talagang adik ako sa aso. Marami kaming aso. Until now, sila daddy nag-aalaga pa rin sila na maraming aso. Kaya lang ako hindi ko na siya carry dahil nga may baby na ako. Siyempre, kailangan din na mag-focus tayo kaya maya. Pero way back talaga, lagi akong nag-aalaga ng aso. Kung nakita nyo, yung buntis pa ako, meron akong 3 puppies. Which is wala na yung 2 ngayon. Sobrang inalagaan ko sila. 1 month pa lang sila noon. Ako na yung nagsisiringe yung gatas. Bumibili talaga kami ng gatas para sa puppies. Para mabuhay sila. So, kumbaga talagang nandun yung urge ko na mag-alaga talaga ng mga puppies and dogs. So, yun. Hindi pa ako veterinarian. Based on experience lang din yung mga i-share ko sa inyo. And coming from a dog lover lang din. Kagaya nyo. Next. Ano ang tinapos mo? Teacher ka ba o accountant? So, siguro nalilito na rin kayo. Parang dami kong ano lang. So, yung tinapos ko talaga is accountancy. So, accountant talaga ako. I took 4 years of accountancy in PUP Bataan. Yun talaga yung natapos ko. Tapos, I'm not yet a CPA. Hindi pa po ako nagtatry na mag-board exam sa CPA kasi I need more time. Alam niyo naman, kapag board exam, kailangan mo talaga ng sobrang daming time, sobrang daming resources, and you all know na right now, parang kakapasok ko pa lang dun sa situation na nagpa-family ako. So, hindi ko siya kayang pagsabayan. Akala nyo lang talaga yung mga stay-at-home moms is napakadali ng ginagawa nila and wala silang ginagawa sa bahay. Pero, shit, pag nalaman nyo, sobrang occupied yung buong maghapon ko and occupied din yung buong magdamag ko. As in, feeling ko hindi talaga kasya isang araw, pinagkakasya ko lang. So, dami ng ginagawa ko. Pero, yun nga. Ang dami ko nung Ang sinasabi ko is, kailangan na maraming time. And feeling ko, makukuha ko yung time na ito pag malaki na si Amaya. Or, hindi na siya masyadong alagain. Kasi, ang pag-board exam po is, nasa puso mo yan. Inire-ready mo yung sarili mo talaga. Na ready ka, confident ka na iti-take mo siya. At makakapasa ka. Pero, for me ang board exam is hindi siya yung pag-tinik mo nakapasa ka. You really need to fail first kasi syempre para makita mo kung paano nga ba yung pag-set ng exam, ano nga ba yung mga dapat mong reviewin, saan ka ba dapat magpupo. Syempre, failing is part of success. Failing is part of the success din kung sakaling makakapasa ka. So, hindi masamang bumagsak. Ako, kung mag-board exam ako and hindi ako makapasa sa CPA board exam, okay lang kasi yung second part ng exam ko or second time ng pag-exam ko, feeling ko may ipasa ko na siya kasi na-experience ko na wala ng pressure, wala na masyadong ganito, ganyan. So, yun. Nag-aantay lang po ako ng tamang oras sa pag-take ng board exam, ng CPA board exam.
And kung teacher ako, so nalilito siguro kayo kasi I've been uploading vlogs about my demo and teaching, tapos nag-upload din ako ng sa accountancy, tapos nag-upload din ako sa dogs. Hindi talaga ako tapos ng 4 years in education, pero yes, I am a licensed professional teacher. So, nag-take ako ng postbaccalaureate in education after kong matapos yung 4 years course ko ng accountancy. So, teacher po ako. After nung makagraduate sa postbac, nag-take po ako ng board exam sa teacher, and luckily, I passed. Luckily, nakapasa po ako sa pagti-teacher. So, right now, hindi ko pa rin siya pinapractice. I need more experiences para makapasok ako sa pagiging teacher. And hindi ko pa siya naaabot kasi, again, my time is so occupied. Ang dami ko pang ginagawa ngayon. Busy pa ako ngayon. Kaya, Maya. Okay, so, ano ako ngayon? You all know guys, if you're watching my vlog, isa po akong stay-at-home mom ngayon, and I'm very proud na stay-at-home mom ako at kinakaya ko siya. And breastfeeding mom din, sobrang hirap, pero okay lang. Doble-doble yung pagod mo actually kasi nag-aalaga ka ng baby, tapos umidededate siya sa'yo at the same time, so yung energy mo, kailangan mo kumain ng kumain, kailangan mo talagang palitan ng palitan yung nawawala sa'yo. But it's okay, for my baby naman siya. And for me, parang I'm so grateful din na ako yung nagbabantay kay Amaya, and nakukuha ko or nakikita ko siyang lumalaki, nakikita ko yung developments niya and all. But please, huwag niyo pong mamaliit ang mga stay-at-home mom kasi hindi niyo alam kung gaano kahirap maging stay-at-home mom. Sobrang hirap talaga. Kasi ikaw lahat sa bahay, ikaw lahat sa baby, lahat-lahat. So, kung akala nyo madaling trabaho nyo or kung akala nyo mahirap pala yung trabaho nyo, mas mahirap maging stay-at-home mom. Kasi ang stay-at-home mom, wala talaga siyang pahinga. As in 24/7. Tapos, wala rin siyang sahod. So, yun. I'm very proud to be a stay. Yun na, yung mga usual questions na tinatanong nyo sa akin. But the last question is, nagtataka siguro kayo kung bakit na-demonetize yung YouTube ko. So, sa totoo lang, sobrang lungkot ko na na-demonetize yung YouTube ko. Pero, I started vlogging talaga. So, yun. Kasama din siya sa tanong, bakit ka nag-YouTube? And, eto na ba yung gusto mong maging journey or maging career mo in life? So, nag-YouTube po ako. Sa totoo lang, sobrang nanonood talaga ako ng mga vlogs. High school pa lang ako. Ang pinaka-favorite ko talaga dati is international. Wala pa masyadong vloggers ng Filipino vloggers yata noon. Hindi ko lang sure. Pero ang pinapanood ko nun is si Lily Singh, kung kilala nyo siya. More on comedy siya. Tapos si May Baby. Marami pa. Puro international talaga. High school pa lang ako na nanonood na ako sa desktop pa lang. So talagang pangarap ko talaga maging vlogger kagaya nila. Kaya lang when I was in high school, wala akong camera. Tapos wala akong confidence na mag-vlog. Tapos feeling ko wala pa rin naman akong i-vlog that time. So, yun. Pero talagang pangarap ko na siya. Nag-vlog ako, syempre part na rin na para kumita. Pero hindi siya yung more on sa kita talaga. Kasi parang yung vlogging for me is something na nagagawa ko siya. Parang kahit hindi ako nakakalabas, feeling ko nakakalabas ako. So, nandun yung emotions talaga na parang hindi ako nakukulong sa bahay because of vlogging. Tapos, nagagawa ko yung mga gusto kong gawin. Parang ito yung freedom ko, or ito yung parang makakapagbabalik sa akin sa dati. Ganun. Kasi diba dati pa, bago pa ako maging mami, nagbablog na ako. So parang, ito talaga yung way ko para makalabas or para maging yung sarili ko. Again, may part na ginagawa ko siya because of money. Pero hindi siya talagang dahil because of money. So yun, tapos yun nga, na-demonetize yung YouTube ko. Pero nagbablog pa rin ako kasi nga, ayoko namang i-stop dahil lang na-demonetize, diba? So, na-demonetize siya kasi, guys, merong pin na isi-send sa inyo yung YouTube. Sa address nyo mismo. Sulat yun, tapos andun yung pin. So, kailangan mo siyang i-encode. Encode talaga. Kailangan mo siyang i-type dun sa AdSense mo. Tapos, para monetize ulit yung YouTube mo. So, it's been 4 months. Nung November 6, inaantay ko yung sulat, pero wala talagang tumatating. So, kaya na-demonetize. Ngayon, nag-request ulit ako ng pin, tapos inaantay ko ulit siya. So, hopefully, dumating na yung sulat kasi feeling ko dahil din sa pandemic kaya hindi siya dumadating. So, that's the reason kaya na-demonetize yung YouTube ko. Sana soon makabalik na yung monetization sa YouTube ko kasi wala lang, parang
nakaka-down lang na ewan kapag bigla na lang na-demonetize. Diba parang ka namang naging illegal nun or na-report nun. So, yun. So, that's the last question that I'm going to answer. Kung meron pa kayong mga ibang tanong, guys, don't be shy na mag-comment kayo sa baba. So, i-comment nyo lang sa baba yung mga tanong nyo sa akin. Tapos, ayun, see you on my next vlog, guys. Don't forget to like this video and mag-subscribe na rin kayo sa baba. See you!